Nagbabala ang isang grupo sa pwedeng idulot ng isang missile system ng Amerika na nasa Northern Luzon para sa military exercise. Ang lokasyon ng pagsasanay tama para sa isang eksperto dahil flashpoint umano ito o lugar kung pwedeng magkagulo. Nasa isang hindi binanggit na lugar sa Northern Luzon ngayon ang isang Mid-Range Capability Missile System o MRC system ng Amerika. Ito ang unang beses na nagdala ng ganito roon bilang bahagi ng Salaknib 24 o military exercise ng Amerika at Pilipinas. At gamit ito pwede magpakawala ng Standard Missile 6 at mga Tomahawk Land Attack Missile. Sa balikatan exercises naman kasunod nito ay meron sa unang pagkakataon na SM-6 missile system na kayang umabot ng hanggang 300 nautical miles o lampas 500 kilometers. Ang distansyang yan mas malayo pa sa distansya sa pagitan ng pinakahilagang dulo ng Luzon Island at pinakatimog na dulo ng Taiwan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay biglang nabahala ang katabi nating China sa pagdating ng Mid-Range Capability Missile System o MRC system ng Estados Unidos dito sa Pilipinas. Nakadeploy na ito ngayon sa hindi pinangalanang lugar sa Northern Luzon. Gagamitin umano ito sa paparating na balikatan exercises. Kayang-kaya ng MRC na ito ang pasabugin ng kanyang target sa layo ng 500 kilometro. Ibig sabihin na maning-manilang ng armas na ito na umabot sa Taiwan kapag ito'y nakapwesto sa pinakahilagang dulo ng Luzon. At ito ang ikinababahala ng mga incheck. Ayon sa China, hindi raw ito maganda para sa kasalukuyang sitwasyon dahil mas lalala lang daw ang kasalukuyang tensyon. Hinimok rin ito ang Pilipinas na tigilan na ang ginagawang provokasyon. Pati mismo ang ilang mga Pilipino ay hindi rin sang-ayon sa deployment ng missile launcher na ito. Ayon kay Antonio Tinio, spokesperson ng Samahang Pinas. Sa pagpayag raw ng presidente ng Pilipinas na madeployan dito, ay bibigyan lang daw natin ang China ng karagdagang ideya na tama ang kanilang iniisip na may intensyon tayong hindi maganda sa kanila. Sa tulong ng mga Amerikano, malalagay lang daw sa panganib ang buhay ng mga Pinoy kapag itong missile launcher ay maisipang birahin ng China. Hindi naman sang-ayon ng Executive Agent ng Balikatan 2024 na si Colonel Mike Luhico. Ayon sa kanya, we will not be firing the SM-6. We are testing the feasibility of bringing this weapon system by air and offloading it into a secure and established space. With or without China, let's say for example in a parallel universe, China did not exist, we would still be doing these exercises. Sa opinyon ko, ay hindi naman makatarungan at diktahan tayo ng China kung anong klase lang ng armas ang pwede nating ilagay sa ating mga teritoryo. Kung sila nga ay malayang magpalakas ng kanilang mga armas at magtayo ng kanilang mga base militar kahit pa sa karagatan na ating pinag-aagawan. At hindi nga tayo umaangal doon. Pero bakit tayo ay dapat nilang sitahin? Hindi lang sila ang bansa na malapit sa atin pero bakit sila ang umaangal dito? Pagpalagay natin na kaya na nating bumili ng mga ganong klaseng armas, pagbabawalan pala nila tayo dahil sasabihin nilang banta ito sa kanilang seguridad. Paano yung mga armas nila? Hindi ba yun banta sa atin? Sino ba ang mas may malaking tsansa na kayang manakop sa isang bansa? Tayo ba o ang China? Sa mga Pinoy na umaangal ngayon dahil sa mga armas na ito mula sa Amerikano, ang tanong, aangal rin ba sila sakaling tayo na ang bumili nito? At hindi lang ito pinahiram lang ng mga dayuhan, sasabihin rin ba nila na hindi dapat magkaroon ng mga missiles at air defense system ang Pilipinas dahil sa baka nervyosin ng China at girahin tayo? Kaya para hindi yon mangyari ay huwag na lang pala tayong mag-upgrade ng ating armas pandigma para hindi tayo girahin ng China. Dapat na lang pala nating yakapin sila sakaling sakupin nila tayo dahil wala naman tayong ilalaban sa kanila. Tandaan, hindi uubra ang estilo na ipagpipilitang maging kaibigan ng China para hindi nila tayo galawin. Dahil klarong-klaro na ang pagkasakim nila sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea ay isang patunay lamang na wala silang sasantuhin kahit pa sabihin nating kaibigan sila dahil siguradong yayariin nila tayo matupad lamang ang kung anumang plano at ambisyon nila. Ikaw,
Sang-ayon ka ba sa pinaparamdam ng ilang kapwa natin Pilipino na huwag nating galitin ng China kung ayaw nating magyera nila?